May isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Ang kagandahan nito ay walang katulad, pinto, pilak, bulaklak ay namumukadkad. Bangon upir, bangon tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng abayahawa. Okay, mapagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po ay magpapatuloy sa ating talakayan ng Aklat ng Genesis. Sa Kabanata 46. Yes, Kabanata 46. Okay. Then dito ay pumunta si Jacob Israel sa Egypt. So sa nakaraang nakalipas na kabanata, nagkaroon ng tagutom sa buong kalupaan. Kaya inimbita ni Faraon ang pamilya ni Joseph na manirahan sa Goshen, sa isang pinakamatabang lupain sa Egypt. So sinundo ng mga kapatid ni Joseph ang kanilang amang si Jacob Israel. Okay? So verse 1. Naglakbay nga si Israel, dala ang lahat niyang ari-arian. Pagdating sa Beersheba, naghandog siya sa alahayam ni Isaac na kanyang ama. Pagsapit ng gabi, tinawag siya ng alahayam sa isang pangitain. Jacob, Jacob, narito po ako, sagot niya. Ako si Yahweh, ang alahayam ng iyong ama. Huwag kang matakot na pumunta sa Egypt. Doon, ang lahi mo ay gagawin kong isang malaking bansa. Sasamahan ko kayo roon at ibabalik muli rito. Ang kamay mismo ni Joseph ang magpipikit ng iyong mga mata kapag ikaw ay namatay. Mula sa Beersheba ay naglakbay si Jacob. Siya at ang kanyang mga apo at mga manugang ay isinakay ng kanyang mga anak sa mga karwaheng ipinadala ng Faraon. Dinala rin nila sa Egypt ang kanilang mga kawan at kagamitang naipon mula sa Kanaan. Kasama nga niya ang kanyang mga anak, mga manugang at mga apo. Ito ang talaan ng lahi ni Jacob Israel na nagpunta sa Egypt. Si Jacob Israel at ang kanyang mga anak at mga apo. Si Ruben na kanyang panganay at ang mga anak nitong sina Hanok, Phalu, Hezron at Carmi. Si Simeon at ang mga anak nitong sina Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Zohar at Shaul na anak ng babaeng taga-Kanaan. Si Levi at ang mga anak nitong sina Gershon, Kohat at Merari. Si Judah at ang mga anak nitong sina Shelah, Perez at Zerah. Si at Onan ay namatay sa Kanaan. Ang mga anak ni Perez na sina Hezron at Hamul. So matatandaan natin na si at Onan yung asawa ni Tamar. Pero namatay, kaya si Tamar ay balat kayong isang prostitute para maanak kayo siya ni Judah. At ang naging resulta noon ay si Perez at saka si Perez saka yung isa. Hindi na nakatala dito eh. So ito, then isa pang anak Sarah. ni Jacob Israel, si Issachar. Di ba Perez at Sarah? Ayan, si Perez at Sarah. Tera, okay, Tera. Oo, pero hindi nakasulat dito si Zera, tama. Nandiyan, si Shelah, Perez at Sarah. Oo. Oo. Verse Si Sarah 12. yung kakambal ni Perez. Okay. Si Shelah, Si yung Issachar bunsong anak ni na hindi Judah pinakasal. doon sa Canaanite. Oo. Okay. So verse 13. Si Issachar at ang mga anak nitong sina Tola, Puwa, Jashub at Shimron. Si Zebulun at ang mga anak nitong sina Sered, Elon at Jalil. Ito ang mga anak at apo ni Jacob kay Leah
napawang ipinanganak sa Padan Aram. Kabilang dito si Dina, ang anak na dalaga ni Jacob. 33 silang lahat. Kasama din dito si Gad at ang mga anak nito na sina Zephon, Hagi, Shuni, Esbon, Eri, Arodi at Areli. So iba pala ang bilang talaga separate sa mga mga asawang lingkod Si Oo. Asher at ang mga anak nitong sina Imna, Ishva, Ishvi at Beraya at ang babaeng kapatid nilang si Sera. Ang mga anak ni Beraya ay sina Heber at Malkiel. Okay, ang mga anak at mga apo ni Jacob kay Zilpa, ang aliping ibinigay ni Laban kay Leah ay 16. Okay, so 16 ang nasa linya ni Zilpa. At mayroon siyang isang apo dito na babae. So mapapansin niyo sa mga Hebreo talaga, mas marami ang anak na lalaki kaysa babae. Hmm. Verse 19. Okay. Narinig niyo ba yun? Oo. Kabilang din, dita, take over si Dalia. Okay, verse 19, kabilang din sa talaang ito ang mga anak at mga apo ni Jacob kay Raquel, sina Joseph at Benjamin. Sina Manase at Ephraim, mga anak ni Joseph kay Asinat na anak ni Potipera na pari ng On o Heliopolis. Ang dalawang ito ay sa Egypt isinilang. Verse 21, ang mga anak ni Benjamin ay sina Bela, Beker, Asbel, Gera, Naaman, Ehi, Rus, Mopin, Hapin, and Ard. At Ard. Okay. 22, 14 ang mga anak at mga apo ni Jacob kay Rachel. Kabilang pa rin dito si Dan at ang bugtong niyang anak na si Hoshim. Si Naphtali at ang mga anak nitong sina Jasiel, Guni, Jeser, and Shedem. 7 ang mga anak at mga apo ni Jacob kay Bilha, ang aliping ibinigay ni Laban kay Rachel. 66 ang mga anak at mga apo ni Jacob na nagpunta sa Egypt. Hindi kabilang dito ang kanyang mga manugang. 2 ang naging anak ni Joseph sa Egypt. Kaya ang kabuuang bilang ng sambahayan ni Jacob na natipon doon ay 70. Si Judah ang isinugo ni Israel kay Joseph upang siya ay salubungin. Dali-daling ipinahanda ni Joseph ang sasakyan niya at sinalubong ang kanyang ama sa Goshen. Nang sila ay magkita, agad niyang niyakap ang kanyang ama at matagal na umiyak. Sinabi naman ni Israel, ngayon ay handa na akong mamatay sapagkat nakita kitang buhay. Sinabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid at sa buong sambayan ni Israel, ibabalita ako sa Paraon na dumating na kayo buhat sa Kanaan. Sasabihin kong kayo ay mga pastol. Dala ninyo ang inyong mga kawan at lahat ninyong ari-arian. Kung ipatawag kayo ng Paraon at tanungin kung ano ang inyong gawain, sabihin ninyong kayo ay nag-aalaga ng mga baka buhat sa pagkabata, tulad ng inyong mga ninuno. Sa gayon, maaari kayong manirahan sa rehiyon ng Goshen, sapagkat ang mga taga-Egypt ay namumuhi sa mga pastol. Yada. Okay ka na ba, si Sol? Yes. Hindi pa available si Sol. Sige, tuloy natin. May Kabanata, tanong? oo, wala ba? May tanong ba? Meron. O sige. Bakit bakit pinapunta
ni Jacob ang kanyang pamilya sa Egypt? Meron pa bang ibang meron pa bang ibang kadahilanan? May purpose pa Bakit pinapunta ni ni Jacob Jacob ang kanyang pamilya pamilya sa sa Egypt? Egypt? Okay, naalala natin na sa mga nakaraan nating um, pagbabasa na nagkaroon ng taggutom. Dahil si Joseph ay nasa Egypt na ng panahon na yon. 'Di ba? Natupad ang Mm. panaginip ni Joseph. At Mm. siya din ang nagbigay ng interpretation doon sa panaginip ng paraon na magkakaroon ng 7 taon na kasaganaan at 7 taon din ng taggutom. At Mm. dumating nga ang taggutom sa Kanaan. Kasi sa buong buong kalupaan, hindi lang sa Egypt, sa Kanaan, buong kalupaan, nagkaroon ng taggutom. Kaya pinapunta ni Jacob yung kanyang mga anak doon sa Egypt kasi nabalitaan nila na mayroong saganang pagkain sa Egypt at pwede silang bumili. So pinayagan naman ni Jacob na pumunta sa Egypt para bumili ng pagkain yung kanyang mga anak. Pero At baka ang tanong sis, bakit sila lumipat ng Egypt? di ba Kasi, pinalipat nga sila oo, ni kasi, at saka, Joseph? gusto niyang makita si Joseph. Yes, oo, at saka Dahil akala niya patay yes, na, nagluksa siya inimbita nga ng, siya, di ba? Pinapunta talaga oo. siya ni Joseph. Pinapunta ang buong pamilya ni Jacob sa Egypt dahil tatagal pa ng 5 taon yung taggutom. Kasi that time, 2 taon pa lang yung nakalipas sa taggutom. So Pero, ibig sabihin para ma-preserve ang pamilya nila at hindi sila Yes, malipol, oo, magutom. oo. Kaya Ayun. nga, yun di ay ba kaparaanan. ang sabi ni Joseph, pinauna ako dito ng alahayam para mailigtas ang ating sambahayan Mhm. sa darating na taggutom. So ibig ba sabihin sila doon na nanirahan sa Egypt Yes, hanggang sa nag-multiply na sila? doon na sila nanirahan hanggang sa namatay na yung paraon, namatay na ang mga taong nakakakilala kay Joseph, at yun na ang nagkaroon na ng selos itong mga Egyptian na bakit dumarami itong mga Hebreo. So doon na nagkaroon ng pang-aalipin itong mga taga-Egypt. Kaya Mhm. doon na rin sa Egypt namatay ang mga kapatid ni Joseph Yan hanggang ba yung sa dumating si Moses. 'Di ba? okay. So yan na yun ang kasunod na nung dumami na sila, siguro kaya sila pinapunta doon dahil mataba ang Egypt, ang lupa ng Egypt at Yes. doon sila Kaya nga makapamuhay sila ng sa Goshen maayos. pinatira ni Joseph kasi yun daw ang Hmm. pinakamatabang lupa sa Egypt, ang Goshen. Okay. Dahil sila ay may dalang mga hayop, yung Mhm. kanilang kawan. At doon nila inalagaan yan sa Goshen. So yan na rin yung panahon na nung dumami na sila, nangyari yung Exodus? Ah, Yan ba yun? actually Nasunod nanirahan na. sila sa Egypt ng 400 years. O so dumami sila. Yes, dumami sila bago pa dumating Lynette. si Moses. Mhm. Hmm. Sige, mararating natin yan Okay, sige. as we Madadaanan proceed. natin. Sige, Oo. tuloy Okay. mo na, sis. At saka, Okay. ang isa pa dun sa kaya naman, di ba, na yung nakaraan, kaya isa sa mga dahilan na nakikita natin ay ang paglilinis ng mga ng kalupaan. Kaya nagpapadala ng mga salot. Kasi Oo. ganyan ka-merciful ang alahayang. Ayaw niya na maglilipol lang basta-basta ng Oo. ng mga Inalis niya ang undesirable. defilement ng mga Oo. Canaanites. Although may mga natira, Oo. diba kaya nga nung bumalik ang mga Israeli sa Exodus, may Mm. mga Kanaanan pa rin natitira doon. Okay, proceed tayo sa Wait Kabanata lang, 47. meron Oo, pang may tanong isa. pa ba? Meron pa, Oo. okay. 'Di ba, sa nakaraan, may nabasa ba tayo kanina na binigay
ni Jacob. O, di ba? Nung nakaraan, binigay ni Jacob yung kanyang tungkod, yung kanyang sinsing pangtatak. O, di ba? Ah, Tamar, may oo, pa pinagsanla. oo. So, meron pa bang Judah yun, si meron bang Judah. Si Judah yun. Oo. si Judah Si ba? Hindi si Judah, si Joseph. Judah. Yung kay Si Tamar, Judah na. sinanla niya. Si Oo. Yan si Judah ang Judah na. ang tatay ng dalawang anak ni Tamar. Oo. Oo. Ibinigay, So, ibig hindi na siguro sabihin, nasusulat, hindi na sinulat yung pagbibigay ni ni Jacob Judah. kay Judah. Si Oo. Judah. Kasi siya ang Ah, parang tumayong panganay. Pero mababasa din natin sa mga blessing. Madidiscuss natin yan kung bakit kay Oo. Judah, hindi kay Ruben so sa parang, panganay. parang naaninag, parang naaluniganigang na may pagbibigyan, may naghihintay na pagbibigyan doon sa tungkod na yun, galing kay Judah. Oo, oo. Madadaanan natin yung sis Padadaan. pag ano na. Sige. Oo. Okay. Okay, Kabanata 47. Okay. Isinama ni Joseph ang 5 sa kanyang mga kapatid at nagpunta sa Faraon. Sinabi niya, dumating na po ang aking ama at mga kapatid buhat sa Kanaan. Dala ang kanilang mga kawan at lahat ng ari-arian. Naroon po sila ngayon sa Goshen at ipinakilala niya sa Faraon ang kanyang mga kapatid. So 5, ibig sabihin, ang pinadala lang niya yung mga kapatid niya kay Leah. Hindi Hmm. niya sinama yung mga kapatid niya sa mga asawang lingkod, no? Oo. Tinanong sila ng Mm. Faraon, ano ang trabaho ninyo? Kami na inyong mga lingkod ay mga pastol tulad ng aming mga ninuno. Tugon nila, nakarating po kami rito sapagkat wala na kaming mapagpastulan sa Kanaan. Kung maaari po, doon na ninyo kami patirahin sa lupain ng Goshen. Sinabi Excuse ng me Faraon po, kay Joseph. may Okay. tanong. Ano yun? Naiwan o hindi pinapunta ang Hindi, anak ni 5 lang. Oo, 5 5 lang ang lang ang pinapunta? sinamana. Dahil, oo. Oo, 5 lang At ang mission. hindi isinama yung iba. Bakit? Kasi 'di ba yung mga asawang lingkod Parang mga ay eldest lang yun, mga elder lang nila. mga elder brothers niya, Elder brothers ang pinapunta. Ganon. yung kay So, Leah. so walang connection ba dyan yung paglilinis? Paglilinis? Paglilinis ng lahi? Walang connection. Wala sis. Okay. Although may distinction kasi ang Oo. sa tunay na asawa at sa mga concubine, 'di ba? Asawang Asawang lingkod. lingkod. Okay. Sinabi ng Faraon kay Joseph, ngayong narito na ang inyong ama at mga kapatid at ikaw naman ang namamahala sa buong Egypt, ibigay mo sa kanila ang pinakamainam na lupain. Doon mo sila patirahin sa Goshen. Kung may mapipili kang mahuhusay na pastol, sila ang pamahalain mo sa aking mga kawan. Isinama ni Joseph ang kanyang ama sa palasyo at pagdating doon ay binasbasan ni Jacob ang Faraon. Take note ha, binasbasan. Ibig sabihin ganun kasi Jacob ay tumatayong hari noon sa ng Kanaan ng mga Hari Hebreo. sa Kanaan. Oo, at saka kumbaga siya ang saserdote. Kaya siya ang nagbasbas sa Faraon. Ilang taon na kayo? Tanong ng Faraon kay Jacob. Sumagot siya, umabot na po sa 130 taon ang aking paglalakbay. Okay. At mahirap ang aking naging buhay dito sa lupa. Malayong malayo sa naging paglalakbay ng aking mga ninuno. Matapos magpaalam sa Faraon, umalis na si Jacob. Sa utos ng Faraon, ibinigay ni Joseph sa kanyang ama at mga kapatid ang pinakamabuting lupain ng Ramesses sa bansang Egypt. Okay. Ang buong sambahayan ni Jacob hanggang sa kaliit-liitan ay kinalinga ni Joseph.
So matatandaan natin na yung sa Goshen, 'di ba? Nung anyway, madadaanan natin yung sa Exodus kung paano iniligtas ng alahayam ang Goshen nung magkaroon ng maraming Ng salot. mga salot na pinadala sa Egypt, pero ang Goshen ay hindi affected. So talaga ang mga Egyptian, hindi talaga sila nakipag halubilo sa mga Hebreo. Kaya protected at saka napanatili nila ang purity ng kanilang lahi sa Goshen. Okay. Si Okay, Joseph sa panahon ng tagutom. may tanong. Ah, anong kaalaman pa pala ang kailangan para sabihing mahusay na pastol ng mga Okay. hayop ang May mga tagabantay? katanungan po ba? Oo, Oo, may tanong isa. Anong kaalaman pala ang kailangan para sabihing mahusay na pastol ng mga hayop ang tagabantay? Hello? oo sis. Proceed na po ako? Sis, ang tanong, ano daw ang patunay na Dalia? mahusay na tagapangalagang pastol etong mga kapatid ni Joseph? Hindi ako marinig. Oo, mukhang hindi ka naririnig ng ating Joseph sa kapatid. panahon ng tagutom. Hmm. Nang maubos na ang pagkain Oo, sa lang buong Kanaan at Oo, hindi Egypt, ka nga, hindi at ka ang nga mga tao naririnig. ay nangamatay na sa Hmm? gutom. Hello? Okay. Hello, Please take over Sis Dalia kasi hello may kapatid. problem. Naririnig mo kami? Hindi niya tayo naririnig. Oo, mukhang hindi tayo naririnig. Oo. Anyway, yung katanungan na yon na kung ano ang patunay na 'di ba ang sabi ni Joseph na ang kanyang mga kapatid ay mga pastol. So Mm-mm. pipili siya kung sino yung mga magagaling na pastol at ipamahala din yung mga kawan ng paraon. Mm-mm. Napansin kasi ito ng paraon dahil si Joseph, lahat ng kanyang gagawin o lahat ng gawa ng kanyang mga kamay ay pinagpapala dahil Oo. kasama niya ang alahayam. So, Unang-una, no? yun oo, yung unang-una, yan ang nakikita na katibayan na magaling silang mag-alaga dahil kasama nila ang alahayam. So yun din siguro ang iniisip ng paraon na kung si Joseph ay pinagpapala sa lahat ng kanyang gawain, marahil ang kanyang mga kapatid ay ganun din. Ayun, may basbas, no? Oo, may basbas ng alahayam. Oo. Kasi yun talaga ang kanilang tungkulin, ang mag-alaga Mm-mm. ng kawan. So, gawain ng alahayam yun, hindi lang basta kay Yes, Joseph. oo, O, gawain ginamit ng ni Joseph. alahayam. Kaya nga 'di Nakakatuwa. ba, kapag kasama mo ang alahayam, lahat ng iyong gagawin ay pinagpapala. Yada. Yada. Mm. So, mayroon pa ba, kapatid, na katanungan? O, Pwede na ika ba tayo natin po. mag-proceed? Wala na. Okay. Sa Saan na po tayo? Saan verse na? verse 13. Oh, 13. Okay. Salamat. Nagkaroon na hindi ko kayo ay parang may narinig pero sobrang hina nyo, nawala yung audio. Pag Hmm. may ganun pala pag may tumatawag, nawawala yung audio. Oo, Okay, nawawala ang audio. Si Joseph sa panahon ng tagutom. Nang maubos na ang pagkain sa buong Kanaan at Egypt, at ang mga tao ay nangamatay na sa gutom. Okay, parang ah, kay Joseph, bumibili ng pagkain ng lahat. Siguro ito ay comma lang, not period. Mga kapatid, kasi itong ating pagbabasag ito ay pagre-reading ng na-translated sa Tagalog. So, may mga, May along mga, the way, may mga oo, nag-edit kami. typographical Oo, error. ini-edit. Oo.
Okay. Iniipon naman ni Joseph ang pinagbilhan at dinadala sa kabangyaman ng Faraon. So lahat ng pinagbilihan ay dinadala sa treasury, no? Oo. Dumating ang panahong wala nang maibayad ang mga tao ng Kanaan at Egypt. Kaya sinabi nila kay Joseph, bigyan mo kami ng pagkain. Bakit kailangan mamatay kami sa inyong harapan? Wala na kaming pambili. Kaya sinabi ni Joseph, kung wala na kayong salapi, palitan na lang ninyo ng hayop ang pagkain ibibigay ko sa inyo. At gayon nga ang kanilang ginawa. Ipinagpalit nila ang kanilang mga kabayo, tupa, kambing, baka at asno sa pagkain kinukuha nila. Isang taon silang binibigyan ni Joseph ng pagkain bilang kapalit ng mga hayop. Syempre, anuhin mo pa yung hayop kung mamamatay din lang sa gutom yung hayop. Di pampalit Oo. mo na lang pagkain. Di ba ganun nga? Verse Yung 18. wisdom din ni Joseph, no? Oo. Oo. Kaya ginagabayan talaga. Mm-mm. Nang sumunod na taon, lumapit na naman sa kanya ang mga tao. Sinabi nila, hindi namin maikakaila sa inyong kamahalan na ngayon ay ubos na ang lahat naming salapi at ang mga alagang hayop namin ay nasa inyo na. Wala na pong nalalabi sa amin kundi ang aming katawan at bukirin. Bakit kailangan mamatay kami sa inyong harapan at mapabayaan ang aming lupain? Bigyan ninyo kami ng makakain at binhing pananim nang kami ay huwag mamatay. Payag na po kaming maging alipin ng Faraon at ibenta sa kanya ang aming lupain. Nangyari nga ito, kaya't nakuha ni Joseph para sa Faraon ang lahat ng lupain ng mga taga-Egypt dahil sa tindi ng tagutom noon. So mga ano naman, so nakakapagtanim pa pala sila kahit papano, no? Ang lahat ng kaya lang yung nga tagtuyot. Oo. Ang lahat ng tao sa Egypt ay ginawa ni Joseph na mga alipin ng Faraon. Naging alipin lahat. Ang hindi lamang nabili ni Joseph ay ang lupain ng mga pari, sapagkat ang mga ito ay may sapat na sustento ng Faraon. Sinabi ni Joseph sa mga tao, ngayon ay nabili ko na kayo at ang inyong mga lupain para sa Faraon. Bibigyan ko kayo ng binhing itatanim. Ibibigay ninyo sa Faraon ang ikalimang bahagi ng inyong anihin. Yung 20%, inyo na ang nalalabi para muling itanim at maging pagkain ng inyong pamilya. So doon nanggaling yung pagbibigay nila sa Faraon ng kanilang mga ani. Sumagot ang mga tao, napakabuti ninyo sa amin, iniligtas ninyo kami, handa po kaming maglingkod sa Faraon. Okay, mula noon, ginawang batas ni Joseph sa lupain ng Egypt na ang ikalimang bahagi ng ani ay para sa Faraon. Naging batas na yon. Umiiral pa hanggang ngayon ang batas na ito maliban sa lupa ng mga pari sapagkat ito ay hindi saklaw ng Faraon. So panahon natin ngayon, ilang percent ba ang tax natin sa binibigay sa BIR? 20% hindi ba pag mga single? Hindi, And then 12%, tapos dinoble nila naging 24%. sa atin dito sa Ophir. Oo. So talaga na under slavery Opo. tayo, no? 24% Laki. na kasi yun yung tax ngayon ng mga Single. Walang hindi. dependent. Hindi, yung mga mga properties, mga land properties, ganun. Okay. Yung may mga Oo. property. Oo, yung may Oo, mga oo. properties. Okay. Okay. Pero iba pa yun sa natin, Iba sa pa yun. withholding na Oo, pag yung ating okay. yung tax naman natin kasi 'di ba may VAT? Oo. So Doon na lang additional na. yan doon sa 12% na dating tax. Oo, tapos May lahat VAT ng bibilin ngayon. mo, may May tax tax. pa. Oo. Okay. Very good si Recto Okay. Oo. Nanirahan nga ang mga Israelita sa lupain ng Goshen sa Egypt. Nagkaroon sila ng mga lupain roon at dumami ang kanilang lahi. Okay. Very, prolific talaga ang mga Hebreo. 17 taong tumira roon si Israel o Jacob Israel at umabot siya sa 147 taon. So ilan, 147. Nang maramdaman ni Israel na malapit na siyang mamatay, tinawag niya si Joseph at sinabi,
Kung ako ay naging kalugod-lugod sa iyo, ilagay mo sa pagitan ng aking mga hita ang iyong kamay at ipangako mong magiging tapat ka sa akin at hindi mo ako ililibing sa Egypt. So yun talaga very yung kanilang no yung parting yun doon sila nangangako pag it pertains sa kanilang ancestry Oo. Bakit kaya Il- sa gitna ng hita? Oo. Yep. Kasi nandun yung mga hanggang ibig sabihin lahat for all generation eh. Nandun Oo. kasi yung niya eh. Nandun yung mga magiging salin lahi yung binhi. Mm. At saka usually sa matatanda yun ginagawa Mm. Ilabas mo ako sa Egypt at isama mo ako sa libingan ng aking mga magulang. Masusunod po ang nais ninyo, sagot ni Joseph. Sinabi ni Israel o Jacob Israel, kung gayon, sumumpa ka sa akin. Nanumpa nga si Joseph at si Jacob ay nanalangin habang nakasandal sa kanyang tungkod. Yada. Okay, so nakatayo pa siya pero nakasandal sa tungkod. At Mm. si ano nga yung sinabi ng alahayam na si Joseph mismo magpipikit ng kanyang mga mata. Oo. Diba? Ganun lang talaga mga Hebreo mamatay pa. Mm. Very peaceful, handang-handa sila, no? Walang sakit, no? Oo nga walang sakit. Tandaan Si lang. Abraham namatay Parang din, mga walang lion. sakit. Parang natulog lang. Si Isaac ganun din. Namatay din siya, walang sakit. Ito rin si Joseph, namatay din, walang sakit. So, Oo. napaka-bless talaga ng mga patriarchs natin. Nakakatuwa walang sakit yung mga tao noon na Oo. experience talaga nila yung satisfaction ng katandaan nila bago sila kinuha ng Ama. Yun nga, ang sabi nga ni David in a good old age. Wala naman tong ligo-ligo. Died in a good old Parang age. parang mga oo. Parang mga lion o tiger, di ba? Basta pag Mm. na mamamatay sila, nawawala na lang sila. Pupunta sila sa isang peaceful na lugar, Oo. di ba? Ang mga hayop pagka namamatay sila ng So, normal, yung normal na pagkamatay, sila na mismo yung nagtatapon ng sarili nila. Maliban lang ito sa mga hayop tinatago nila, natin, no? mga hayop nating alaga, halimbawa nakatali, hindi sila makaalis, so diyan na sila namamatay. Pero sa amin, sa probinsya, Oo. kapag ka mamamatay na itong mga alaga namin, mawawala na lang sila. Makikita mo na lang na kung saang lugar nila itinapon yung sarili nila, doon na sila ma makikita mo na lang na doon sila Kung namatay. saan tahimik na lugar, ano? Oo, sa tahimik na lugar. So Okay, may mga napakaganda. katanungan po. Nawa, ganun din Oo. ang gawin ni Aba sa atin. Nakusa na lang pumikit ang mata natin ng walang sakit para hindi tayo maging Pero hindi pwede maging tayong hindi pabigat. pwedeng tago. Oo. Oo. Kasi one day lang kailangan may baon na tayo. Hindi, oo nga. 24 hours. Kaya lang, pwede naman na halimbawa, matulog lang tayo, walang sakit, 'di ba? So, hindi ka naging pabigat Oo. o alagain Yung, ng iyong mga ng mga yung mahal pamilya. mo sa buhay, Correct, oo. 'di Yes, ba? yada. O yun, Ganyan yun ang usually sa aking mga mga lolo ko ganyan. Hindi na oo. lang nagigising. Yun ang aking hinihiling din kay Aba na hindi ako maging pabigat sa aking mga mahal sa buhay, na kunin niya ako ng mapayapa na walang sakit. Malakas at walang sakit. Na yung bang Ang ganda. natulog ka na lang, pagkatapos di ka na nagising. So paggising Tapos, mo kasama mo na pala si Oo. Aba. nakakatuwa, no? Oh, 'di ba? Ay, yada. Naway dinggin ng ating alahayam, ang ating mga ano Panalangin. desire ng puso Saka natin. alam mo, may plano talaga ang alahayam. Naku, Siyempre, may narinig plano ko na yan. yan. Ngayon pa lang na sinasabi mo. Ang kanyang kalooban, di ba? Sa May kanyang plano talaga. kalooban. Kumbaga sa kanyang Kasi tayo sa kalooban, verse 48. oo, Oo.
Okay, chapter 48 tayo, Kabanata 48. Pasensya na, medyo choppy kasi ako kaya hindi ko na delay yung Okay, anyway, sige. Verse 48 tayo para makarami. Si Ephraim bilang panganay ng Israel, Jacob Israel. Anin ko to ha, pagbaligtarin ko. Jacob Israel. Verse 1, nabalitaan ni Joseph na may sakit ang kanyang ama. Kaya't isinama niya ang dalawang anak na lalaki, sina Manase at Ephraim, at dinalaw ang matanda. So malalaki na sila nito kasi 17 years na si Jacob, 'di ba? So Oo, siguro mga teenager o nasa 20s na mga nasa kung 20s titingnan. na yan, mga anak Pero ni ang Joseph. alalahanin natin, ang iba yung ang edad noon. So mga bata pa sila kasi mabilis pa ang ikot ng o paano pabagal ng pabagal ang ikot ng panahon. So maaaring bata pa sila sa edad na 20, Oo. no? Okay, at dinalaw ang matanda. Nang sabihin kay Jacob Israel na dumating si Joseph, nagpilit siyang bumangon at naupo sa kanyang higaan. Sinabi niya kay Joseph, nang ako ay nasa Luz, ang lupaing sinakop ng mga Kanaanite, nagpakita sa akin ang makapangyarihang alahayam at binasbasan ako. Sinabi niya, darami ang iyong mga anak at ang iyong lahi ay magiging isang malaking bansa at ibibigay ko sa iyong lahi ang lupain ni Shem magpakailanman. So yung buong Asia, yung Shem ay territory. Paglilinaw, dapat tandaan na ang tinatawag na lupain ng Kanaan hindi talaga pag-aari ni Kanaan. Ang teritoryo ay pag-aari ng mga Shemites. Si Kanaan ay isang Japhetite at ang kanilang teritoryo ay ang Europa at mga kanluraning bahagi ng mundo. Kaya si Kanaan ay isang squatter sa lupa at ang terminong lupain ng Kanaan ay isang maling tawag. Mangyaring sumangguni sa mga naunang kabanata sa ilalim ng talaan ng mga bansa. So, ang Kanaan ay sinabi lang na kasi nauna silang nag-squat doon. Kaya naging Kanaan ang tawag doon. Pero nasa loob yun ng teritoryo ng Shemite o Asya. Yun ang lupain ngayon na tinatawag nilang bansang Israel, mga Jewish. Hmm. So yun ay nasa loob pa rin ng Asia. Kaya pala, nung bata ako, nagtataka ba, lahat ng bansa sa paligid ay galit sa Israel. Di ba yun, ang ano pa nun ng mga religion yun ang pinagpalang bansa, di ba? Bakit Oo. galit ang mga Arabo, mga Egyptian, ba't galit sa Israel? So ngayon, alam na Oo. natin ang katotohanan. Kaya pala. At nakikita Galit-galit, natin, ginagawa nila ngayon sa Palestine, di ba? oo. Galit-galit sila, sila man pala itong squatter. Ang mga fake. Oo. Oo, o 'di Ginamit ba? nila ang tawag na Israel, pero hindi nila, Oo, pangalan yun ng ating ninunong si Jacob. Jacob, oo. Israel, oo, Kini-claim ginamit. nila na sila yun. Kaya nga tawag ng mensero, mga artista. Oo. Okay, verse 5 tayo. Ang dalawa mong anak na isinilang dito sa Egypt bago ako dumating ay ibibilang sa aking mga anak. Take note ha, parang inampun niya, ibibilang sa aking mga anak. Kaya tulad ni na Ruben at Simeon, sina Ephraim at Manase ay magiging anak ko rin. So, tandaan natin, di ba, ang mga Levita ay walang mana. Kaya ibigay 12 pa rin minanahan ng lupain ng Israel kasi yung dalawang anak ni Jacob ipinalit sa mamanahing lupain ng Levita. So yung supposed to be na mamanahin ni Joseph at saka ni Levi ay napunta kay Ephraim at Ephraim at kay Manase. Manase. Hmm. Kaya Mm. So walang labindalawa wala pa rin nang ang hati. wala nang pamana kay Joseph at Wala na kay bawas. Levi. Kasi si Levi ay Oo. naging Levita.
lingkod ng Alahayam. Oo. Oo. At At bakit ang si kay Joseph hindi na Joseph, nabigyan? Hmm. si Joseph, sa anak niya, kay Manase at saka kay Kay Yung kay Ephraim. Joseph kay, na napunta na sa dalawa niya. oo, Hindi. sa dalawang Bali yung anak. kay Joseph, napunta kay Ephraim. Yung kay, Oo, kay kay Ephraim. Levi, napunta kay Manase. Kaya saktong Okay. 12 pa rin ang Oo, hati. 12 pa rin. Mga Mm-mm. inampun ni tapos sabi, okay, verse 5 sabi, ngunit ang susunod mong mga anak ay mananatiling iyo at ibibilang na lamang sa tribo ng dalawa nilang kapatid. O, bali, under na lang ng tribe ni Ephraim at Manase. No? Ipinasiya ko ito alang-alang kay Rachel na iyong ina. Nang Mm. pabalik ako, sumubuhat sa Mesopotamia, namatay siya sa Kanaan, malapit sa Ephrata. Ayun nga yung Bethlehem. At dinamdam ko ng labis ang kanyang pagpanaw. Doon ko na siya inilibing. Ang Ephrata ay tinatawag ngayong Bethlehem. Okay, dito pala meron pa tayong Dahil doon verse sa 8. nasabi niya. Oo. Nang makita ni Israel ang mga anak ni Joseph, tinanong ito ba ang iyong mga anak? Opo, sila po ang pinagkaloob sa akin ng alahayam dito sa Egypt. Tugon niya. Sinabi ni Israel, ilapit mo sila sa akin at babasbasan ko. Halos hindi na makakita noon si Israel dahil sa kanyang katandaan. Ngayon napansin ko lang, ang mga unang nagfe-fail sa matatanda ng Israel ay ang mata. Oo, ang mata. Hindi ang tenga o hindi. Kasi Oo. dahil siguro dahil sa pag-aalay nila ng mga sinunog na handog. So yung mga usok na affected yung kanilang mata. Oo. Ganon. Oo, Mm. yun ang ko kasi nagkakaroon ng katarata kasi mga usok yan eh. Mga Oo, yan. maano yan, Malapit Ilang sila sa taon sila apoy. naghahandog, di ba? Oo, sa paghahandog. Oo. Okay. Tapos, inilapit nga ni Joseph ang mga bata at sila ay niyakap at hinagkan ng matanda. Sinabi ni Jacob Israel kay Joseph, wala na akong pag-asa noon na makikita pa kita. Ngayon, niloob ng alahayam na makita ko pati iyong mga anak. Inalis ni Joseph ang mga bata sa kandungan ni Israel at yumuko siya sa harapan nito. Pagkatapos, inilapit niya sa matanda ang dalawang bata. So talagang yumuko pa siya, no? Ganun ang pag-ano niya sa bilang hari, ang kanyang ama, no? Ganun ang paggalang. Pag-ano. But nilapit niya sa matanda ang dalawang bata. Si Ephraim sa gawing kaliwang kamay ni Israel at si Manase sa gawing kanang kamay nito. So talagang may importansya talaga pag right hand, ano? Ngunit pinagkurus ni Israel ang kanyang kamay at ipinatong ang kanan sa ulo na nakababatang si Ephraim at ang kaliwang kamay sa ulo ni Manase na siyang panganay. At sila ay binasbasan. Pagpalain nawa kayo at palaging subaybayan ng alahayam na pinaglingkuran ni Isaac at ni Abraham. Ang alahayam na sa akin ay nagpastol at pumatnubay, simula sa pagkabatat magpahanggang ngayon man. Sino ang nag-run nito? Ikaw ba? Si Sedalia? O ako? Okay. Mukhang ikaw. Ako ba? Okay, verse 16. At pati na ang makalangit na nilalang na sa akin ay nagligtas. Pagpalain nawa kayo, tanggapin ang kanyang basbas. Maingatan nawa ninyo at taglayin oras-oras ang pangalan ko, pag-aampon, at ang pangalan ni Abraham at ni Isaac. Nawa kayo ay lumago, dumami at lumaganap sa sanlibutan. Okay. Inaano ko lang, size ko lang siya. Hello? Okay. Okay. Meron ba? May May tanong. tanong? Oo. May katanungan. Okay. Nakakatuwa kasi yung ginawa ni Joseph, kinuha niya muna yung kanyang mga anak sa kandungan ni papa niya, Jacob, bago nag nagbow siya. Oo. Imagine,
sa kanyang katayuan na ganyan. Naging gobernador na siya, pero hindi dahil sa kanyang titulo. Wala sa kanya Dahil yung ama niya yun. titulo. Hmm. Oo. Wala yung titulo sa kanya kung sa respeto, paggalang ang kailangan niyang gawin sa magulang. So talagang magalang siya. Mm. Now, ang tanong ko is, Humility. At meron pa saka, kayang at saka ganyan isa sa ngayon? pa, oo, sis, Hmm. alam niya na hari ang kanyang tatay. Ay, okay. Hari ang Ng tatay piniling niya bayan. ng mga Yeah. oo, sa bayan nila, si, si Jacob ang naging hari ng mga Hebreo. Oo nga pala, no? Oh, at Oo, saka si Hari siya. Jacob, ang basbas mismo ng alahayon may gawa ng langit at lupa. oo. Oo, So, siya yun ang, walang oo. tataas pa sa So, human flesh. Asa kasi, kumbaga, ang alahayam mismo ang nagbasbas kay, kay Jacob. Israel. Oh, yes. Diba? So, wala Oo. nang ibang hihigit pa sa Oo. kanyang basbas. Mm. Oh, so, So, bilang ano tayo? hari, So, Mm. siya, kaya nga, hindi nasyon ang Israel, di ba? Kundi tribo. Oo. Bloodline. Oo, lahi. Oo. Kasi ngayon, Piniling, kinoconsider ng buong mundo, di ba, na nation ang Israel. oo. Tapos sabi pa nga, Nag-artista lang. tapos sabi pa nga, he who bless my people daw will be blessed. Pero Israel nga yun, nation. Pero, di ba, hindi na, fake naman yung nando doon, hindi naman mga Israelita, no? Sa tribo ng Israel, sa Oh, tribo ni Jacob, sa mga anak niya, di ba? yung nasa bansang Israel ngayon, yung mga Hmm. Japetite yun eh. Oo. Kaya nga Ashkenazi. sana kaya nga ibig ko sabihin sana is, yung mga tao na pinagpe-pray nila, yung mga nasa Israel ngayon na nakatira, dapat itigil na nila kasi hindi naman sila Israelita. Mm. Ngada. Ano? Oo, Hindi tama. kasi nila alam. Hindi kasi nila alam yun eh. Mm. Yun lang naman yung akin. Oo. Pero na marami ang nagigising. Alam yun ng buong Asian, tayo lang na nasa Christian nation dito ang nabulagan dahil sa mga turo ng mga pastor. Pastor, di Mhm. ba? Pero kasi tanda ko yun sa Baptist noon eh, sabi mga Israelita. So, ganun talaga kataas ang aking ang respeto sa mga Israelita na Mm. although nagkaroon ako ng mga ng mga nakapagtrabaho ako sa mga talagang sa mga Israelita ang aking naging sandali lang, tinanggal ako ng alahayam doon sa Mhm. saka sabi ko, bakit ganun? Ba't ganun ginagawa? Yung mga Israelita sila. Akala ko talaga mga banal ang mga, no, far from it. Far from it. Mm. Okay. Mm. Kaya ah, nabulagan ang mga Ophirian. Pero ang mga kapwa, mga Shemite nation natin, alam ang totoo. Kaya Mm. galit sila sa mga pekeng, mga Jewish nation. Mm. Kasi Mm. tayo, baka humaba masyado yung ating Okay. video. Okay, verse 17. Nang makita ni Joseph ang ginawa ng kanyang ama, minasama niya iyon, kaya't hinawakan niya ang kanang kamay nito upang ilipat sa ulo ni Manase. Siguro paborito niya si Manase. Wika niya, ito po ang matanda, ama. Sa kanya ninyo ipatong ang inyong kanang kamay. Okay. Ngunit sinabi ni Jacob, alam ko iyan, anak, alam kong magiging dakila si Manase, pati ang kanyang mga anak. Ngunit lalong magiging dakila ang nakababata niyang kapatid. Ang kanyang lahi ay magiging dakilang mga bansa. Sinabi pa niya ito. So may pang additional blessing. Ang mga Israelita sa alahayam ay hihilingin. Dahil kayo ay pinagpapala, sila man ay pagpapalain din. Sa kanilang kahilingan, ganito ang sasabihin, kayo nawa ay pagpalain tulad kay Manase at kay Ephraim. O kung sino daw ang magpapala sa kay Manase at kay Ephraim ay pagpapalain din, di ba? So,
ang Yada. mga maano mga iyada, ang mga pinaglilingkuran na mga pinaglilingkuran ng mga Manase at Ephraim at saka ang mga mabubuti ang trato sa Manase at Ephraim na bansa ay pinagpapala rin. O di ba? Ang Mga ano, tanong, ang tanong, Saudi. sino ngayon, sino ngayong bansa si Manase? At sino naman Ang na bansa ngayon ang si Ephraim? Kasi si Ephraim ang namuno sa 10 tribo sa norte. Yung 'di ba nagkahiwalay ng yung Oo, Ju- nahati Nahati ang yung Israel. at kingdom. Nahati ang ang kingdom. Jerusalem at Mm. ang Samaria. Si Mhm. Ephraim, lahi ni Ephraim ang namuno sa 10 tribo na nakarating dito sa Ophir. So, ang sabi naman sa Hero, tayo ang tinatawag na Ephraimites. Although may mga iba pang 10 tribo na nakapalibot, nagkahalo-halo na. Pero, ang sinasabi niya, nandito ang lahi ng Ephraim sa Ophir. Mhm. So saan So, naman ngayon yung maaring yun ang pinagmulan ng lahi ng mensahero kay Ephraim. Kasi okay. tandaan natin, ang scepter ay magmumula kay Judah at ito transfer kay Ephraim. So Kasi ibig sabihin, yun din ang blessing. Yan ang blessing ni Joseph, di ba? Ay, ni Jacob. At saka, yun ang nasa mga prophecy. Alam mo, maraming propesya tungkol kay Ephraim na itinago ng mga Babylonia sa mga nasusulat. Kaya nga, di ba, ang Spanish, nagstay dito, sumunod dito sa atin ng 333 years. Kasi, hinihintay nila yung sinasabing mansahero na pagbibigyan, magiging hari. At akala nila si Rizal yun. Kaya nung mhm. mapatay nila si Jose Rizal, ibinenta na nila ang Ophir sa mga kakapwa nila lahing Amerikano. Di ba? Akala nila nagtagumpay sila sa ganung pamamaraan. Oo. So, ang next na tanong is, nasaan ngayon ang tribo ng Manase? At tribo? Ah, Lugar ang ng Manase? ang Sino-sino sabi sila? ang nasabi ng maaring nasa China o Mongolia, parang ganun eh. Basta Mhm. basta nasa malapit na natin or nasa bandang ang sabi ng mensahero sa kanyang videos, nasa pagitan ng India at China. Kasi doon may tribo doon na preserve lahat ng kanilang kultura, ibig mga pananamit at ang hitsura nila at pananamit ay parang mga nasa Mga Ophir ah, yan. Parang ah, mga taga-Ophir. hindi nasa Oh, bandang mga nasa mountain province, mga mga Sila yung nagpauso ng salakot. at saka mga oo. mga kanilang tinikling at saka may mga Oo. kasuotan ng mga taga mountain province Anong ng lugar yun? Pagitan ng India at? Mongolia ata. China. Hindi. Kasi parang sinasabi nila na galing sila sa tribo ni Manase na up to now, ngayon hinahakot ng mga Peking, yung mga artistang Jewish, ang Mhm. mga ang tribong yun, yung mga Manase, at dinala nila sa Israel. So siguro nagulat sila, bakit mga puti ang mga nagsundo sa atin at dinala sa Oo. Israel, sa yung bansang tinatawag na Israel ngayon. At Oo. nilalagay nila sa mga lugar na mapanganib. Kung alam nila na maaabot ng mga missile, ng mga malapit sa border ng Israel, ginawa nilang Ginawa. human shields. Oo. Oh, ganun sila no? Siyempre, hindi nga naman sila bobombahin dahil alam nila na tunay na mga Israelita, mga tribo ni Manase ang nasa Sa mga nakapro. gilid. Oo, Grabe. Oo. mga delikadong lugar doon nila pinapatira. So, Okay. tayo? Proceed? Sa Sige. ganitong paraan, ginawa ni Jacob na panganay si Ephraim kay Manase. So, iba talaga ang basbas sa panganay, Paglilinaw. Ang pangyayaring ito
ay mahalaga dahil inampon ni Jacob sina Ephraim at Manase bilang kanyang mga sariling anak. Pagkatapos, ibinigay niya kay Ephraim ang mga pagpapalang nakalaan para sa isang panganay kahit na siya ay mas bata kaysa kay Manase. Dahil dito, naging panganay ng Israel si Ephraim at may karapatang maging pinuno o hari sa mga Israelita. Ang pagpapalang ito ay kinilala ni Yahweh sa Jeremiah 45 verse 9. Verse 21. Meron akong tanong. Okay, sige po. Siya ba yung si Ephraim ba yung kumuha ng bato na malakas din siya kagaya ni Si Simeon? Manase yun. Si Manase Si Manase. Oo. Okay. Sige. Siguro, maaring kalahi din ni Pacquiao, ano? Hindi natin alam. Basta Hebreo, no? Pagkatapos ito, sinabi ni Israel, Joseph, ako ay mamamatay na, ngunit huwag kang mababahala. Sasamahan ka ng alahayam at ibabalik kayo sa lupain ng inyong mga ninunong, sina Shem, Abraham at Isaac. Ikaw ang tanging magmamana ng lupaing higit sa iyong mga kapatid. Ito ay ang Shechem na nakuha ko sa mga Amorite sa pamamagitan ng aking tabak at pana. Yada. Okay, so yada. Ito ang salita ng alahayam. Yada. Okay, so in Shechem pala ay kay Oo, kay napunta kay Ephraim Joseph. papunta. Napunta kay Kay Joseph, Ephraim. balik kay Ephraim. Oo. Kasi ang Gilid ang napunta kay Manase. Yung sa anak niyang kay Gilid. Gilid ang pangalan kasi, di ba? Oo. Kaya yung sabi ko, nasa gilid kasi siya, baka agad doon nagsalita, nagmula ang salitang gilid. Beside of gilid, di ba? Dalim. Okay. May may katanungan pa dyan. At hindi, magpapatugtog na tayo. Okay. Okay, dito na muna natin pansamantalang tapusin ang ating talakayan. Sana yung descendant of Shem, meron ka nun. Sis, yung Hanggang sa original, muli. Yada. Yada, Yada. halalwaya. Hallelujah. Alayam. Enslaved for thousands of years until today, deceived by the enemies that were the same as them. They robbed what's ours and claimed that it was theirs. Now that we know the truth, descendants of Shem, this is who we are. Descendants of Shem, proclaim it to the world. Descendants of Shem, this is who we are. Descendants of Shem, proclaim it to the world. Name was hidden from us by Yahweh, the name that forever shall be praised. You've set us free from slavery of the enemies, and you're the light that guided
Descendants of Shem, proclaim it to the world. Descendants of Shem, this is who we are. Descendants of Shem, proclaim it to the world. Descendants of Shem, this is who we are. Descendants of Shem, proclaim it to the world. Descendants of Shem, this is who we are. Descendants of Shem, proclaim it to the world. You are our strength, you are our hope, and you'll be the one who will save us all. Descendants of Shem, this is who we are. Descendants of Shem, proclaim it to the world. Descendants of Shem, this is who we are. Descendants of Shem, proclaim it to the world. Descendants of Shem, proclaim it to the world.